Isa sa pinagkukunan namin ng pambili ng bigas ay ang niyog mula noon hanggang ngayon. Ito na kasi yung kinasanayang hanap buhay dito sa amin kaya sobra namin itong pinapahalagahan. Sobrang madaming proseso bago ito maging pera. Lalo na noon ang ginagawa namin dito ay kinokopra. Kapag marami ang niyog ay inaabot kami ng 2 linggo bago namin ito maibenta. Ngayon medyo naging mabilis na dahil meron na nga bumibili ng buo per kilo. Dahil nga konti lang naman ang diferensya kaya matagal namin hindi nagkokopra. Binebenta lang namin ito ng buo per kilo. Sa loob lang kasi ng 3 hanggang 4 na araw ito ay pera na. Sa sunod na linggo pa sana ako mag-harvest ng nyog kaya lang baka bumaba ang presyo kasi malapit na ang mahal na araw. Dahil nga sa kagustuhan kong mapabilis ito, kumuha ako ng makakatulong, yung marunong magkawit. Kaya ako na lang yung taga-ipon at taga-hakot ng nyog. Pag ganito ang proseso, nagiging magaan ang trabaho para sa akin. Pag ako lang kasi ang trabaho nito mag-isa ay sobrang nakakapagod talaga. May ilang pirasong nyog nga ang nalaglag sa fish pan kaya nagamit ko naman ang aking jet ski. Nahirapan na nga ako sa pagsagwan dito dahil sobrang dami na ng lumot. Ngayon lang kasi ito nangyari kaya ang aking palaisdaan ay ang pangit ng tingnan. Sobrang laki nga ng pakinabang nitong aking ginawang balsa. Kahit na sobrang pagod ka ay pwede kang pumunta sa gitna kasi hindi ka mababasa. Hindi pa kami natapos mag-harvest ng nyog ngayong araw dahil halos kalahati pa lang yung nakawitan. Pero sa tingin namin dahil mahina rin nga ang bunga ng nyog ay hindi na rin kami aabutin na maghapon bukas. Nagiging mabilis na rin ang paghakot ngayon dahil ang daan nga ay hindi maputik kaya ang howler ay nakakapasok kung saan saan. Kapag maulan kasi ay mabilis lumambot ang lupa dito kaya kailangan talagang maghakot ng mano-mano. Dahil nga ito na ang hanap buhay namin dito sa probinsya kaya kami ay nasanay na. Kaya kung magkataon man na maputik ang daan kapag kami maghahakot ay hindi na kami nagre-reklamo. Okay lang kasing mahirapan basta sa oras ng pagkain ay meron kaming pagsasaluhan.